Aray ko! Aray ko! Yun lang. Teka lang, nasan nga ba ang ano ngayon? Nasa tuktok ata ang Blood. Oh, di ba? Nasa tuktok ngayon ng Bloodhounds Clan, guys. Champion 2. May pag-asa itong ma-promote ng Champion 1 ngayong liga. Basta hindi na lang kami matalo sa mga 3 remaining round. Etong round na to. And sa 2 remaining rounds. Yo, what up guys? Another day, another Clan War League content na naman tayo. So eto, bibigyan ko kayo ng update sa mga accounts ko ngayong Clan War League. So dito, nandito kami sa Reaper Clan. Kasama ko yung isang account dito ni Jun Gaming. And then yung sa akin dito ay 6 na accounts. As of the moment, medyo nasa alanganin kami dito. So Champion 3 yung pinaglalaruan namin. Nasa top 4 kami. Natalo kasi kami ng 2 rounds. Yung round 2 and round 3. Yung first round namin maganda. Naka-perfect kami dito. 45 stars. Kaya lang pagdating ng round 2 and round 3, may mga sablay kami. So kaya kami natalo. Ayan, dito lamang ng 1 star yung kalaban. Sa round 2. And then dito sa round 3, grabe yung ginawa sa amin dito. 44 stars yung kalaban. So talagang durog kami. So panalo naman kami nung round 4. Ayan. And then eto na, ongoing na yung round 5. 6 na accounts yung meron ako dito guys. Ayan, yung PHT Kenji, Tulume. Si Kenji, Ken, and Kenji. So yan, 6 na attacks ang gagawin natin dito. So mag-i-start na tayo. Samahan nyo ko. Papakita ko sa inyo yung mga updates dito sa ating mga Clan War Leagues. So yan, ito number 4 yung atakihin natin. At ang gagamitin natin dito ay Fireball Meteor Golem Thrower Smash with Dragon Duke. So ayan. Tara, banatan na natin to. Kasi minsan, the more na iniisip mo yan, lalo ka pang mahihirapan. Banatan mo na agad ng banatan, di ba? Okay, dito tayo sa may taas mag-start. Gusto kong fireballin yung pinaka-rage spell tower niya. Para mabawasan yung damages, diba? Drop muna tayo dito ng balloon. And then saka natin drop yung Warden with healers and then 2 furnaces. So Warden walk muna tayo dito. Hanap tayo ng timing para mag-fireball. Ilang invis ba kailangan ko dito? 1, 2, tatlo. Try ko nga. 1, 2, 3. Fireball. Double quake. Okay, nice. Nakuha natin yung rage spell compartment. Tapos, sa town hall ba ako mag-e-entry? Hindi, feeling ko dito ako sa may right side. Kaya naman siguro yan. Subukan natin. Paano natin malalaman kung di natin susubukan? Drop na natin dito yung mga Meteor Golems. Throwers. Warden Apprentice. Coco Balloon. Dito natin drop yung Queen. Meteor Golem Thrower. And then Log Launcher yung gagamitin natin dito Siege Machine. Para ito, tamaan nila ito. Ito. Gamit siguro tayo dito ng Totem Spell kung kailangan. Wall Breaker gamit na rin ako dito. Drop tayo dito ng Totem Spell. And then si Dragon Duke, drop na natin dito sa may kabilang Rage Spell compartment. Si King dito sa baba. Drop tayo ng Coco Balloon. Okay. Gagamitin natin yung Stun Blaster dito. Ayan, pwede na to. Stun Blaster! Sakto. Nag-activate yung Rage Spell. Overgrowth ko kaya muna itong Town Hall for... Hindi. Okay na yan. Goods pa tayo dyan. Siguro ito lang overgrowth ko. Hindi naman na kailangan. Okay, drop tayo ng Totem Spell pang distract sa Revenge Tower and Guardian. Rage Spell. Sige, gamit tayo ng Rage Spell dito. Invi natin yung Throwers. Para mas-snipe nila yung Revenge Tower. So, ayan. Headhunter. Poisonin natin yung Double Furnace. Drop natin yung Headhunter dito sa baba. And mahaba pa yung oras natin. Meron pa tayo dito ng mga spell support. Saka abilities. Kaya lang, sino kukuha ng Town Hall? Sir, walang kukuha ng Town Hall? Freeze nga natin to. Tapos pop na natin yung ability ni Queen. Pag nag 92%, pop natin yung Spiky Ball. Ay, mapo-force na ata yung Spiky Ball. Ayun, na-force na nga yung Spiky Ball. Pero mukhang okay lang naman. Town Hall yung matitira dito. Pero walang problema dahil sobrang dami pa natin troops dito. So, ayun. Chamba tayo dito. So, meron pa tayong 5 attacks. Actually, 7 pa. Kasi papakita ko na rin sa inyo yung 2 accounts ko na nasa Bloodhounds Clan. So, ayan. Proceed tayo sa ating next attack. Okay, second attack. Dito naman tayo sa number 6. Check natin yung base. Double Poison. Toxic base to, oh.
Pero sige, ang gamit pa rin naman natin ditong strat ay Fireball, Meteor Golem, Thrower Smash. Ito yung ginagamit ko kasi ito rin ginagamit ko sa Legend League guys eh. Kumbaga parang ito yung comfort attack strat ko ngayon. So, kaysa i-risk ko, di ba? Dito na lang tayo sa komportable kong attack strategy. Para hindi tayo magkaroon ng problema. So, gusto kong fireballin dito yung multi-IT. Para makuha din natin yung clan castle. Kaya lang, ilang invis kailangan ko dito? 1, 2, 3, tatlo. Check ko muna kung may trap. Okay, wala. Inbi na natin. 1, 2, 3. And then fireball. Inbi ulit natin. Ay! Nategi! Yun lang. Nategi si Tatang. So sige, sa kaliwa tayo pumunta. Nalita ko ng inbi doon. Hindi niya kinaya yung damage ng MP sa Ricochet Cannon. Okay, my bad. Try natin i-recover. Masakit dito yung dalawang Ricochet Cannon eh. Okay. Saan kaya pupunta yung Queen? Parang pakanan pa nga ata siya. Pakanan siya. Okay, drop tayo dito ng wall breaker. Drop natin dito yung mga... Dito na tayo mag-entry. Napalaban na tayo dito guys. Gamit tayo ng log launcher. Coco Balloon. Nategi, sayang. Importante pa naman yung Rage Aura. Pero wala tayong magagawa. Nangyari na mga di dapat mangyari. Okay, drop natin dito si BK. And then dito natin drop si Dragon Duke. May dalawang furnaces ako dito. Sa kaliwa na lang. Freeze natin to. Kailangan mabuhay yung Queen. Okay. Baka may chance pa naman tayo dito. Overgrowth muna natin tong area na to. Malayo pa pala tayo sa Town Hall. Okay, gamitin natin dito yung Stun Blaster. May chance kaya ako makuha yung Town Hall dito. Gamitin natin dito yung Totem Spell. Okay, Rage natin dito yung Dragon Duke. Makukuha niya kaya to? Hindi ko rin alam eh. Hindi niya ata makukuha. Ayun, sumabog. Kaya lang yung Town Hall dito, isolated. Okay. Meron pa tayong Spiky Ball. Kaya lang, sino kukuha ng Town Hall? Problema ko pa yung Town Hall dito. Wait lang. Kailangan mag-walling ng Queen eh. Okay, papap ko na dito yung Spike. Hindi, mamaya. Dito ko ipapap yung Spiky Ball. After nitong Wizard Tower siguro. Ayan, eto. Papap ko na dito yung Spiky Ball para mag-walling yung Queen. Ayan. Baka naman may chance pa tayo. Ay! Hindi nag-walling yung Queen! Patay! Yatap! Sir, hindi nag-walling yung Queen. So, tulungan natin tong Snakes ba to and Meteor Golem sa may Town Hall part. Drop natin dito yung Wizard. Drop ko na rin dito yung Headhunter. Try nga ako mag-poison dito. Matitegi pa ata yung King natin. Ay, hindi. Ang problema ko dito, Town Hall yung natira. Saka Builder Hut. And isang Meteor Golem na lang yung natitira dito. Aray ko! Aray ko! Yun lang. Minalas tayo dun. Aray ko. Bawi tayo. Okay, dito tayo sa number 7. Bawi tayo. Next attack. Inalat tayo dun ah. Dito naman, ang baon ko ay Zap Quake. Zap Quake Thrower Smash. So, tara. Banatan na agad natin to. Let's G. Let's G. Dito ako mag-start ng Warden Walk sa may right side. Drop muna tayo ng Coco Balloon. Coco Balloon, Warden Healers, and then 2 Furnaces. Tapos, ang kukunin ko ng Zap Quake dito ay Monolith and Fire Speeder. Okay, Quake. Oh! Hindi ko tinamaan yung multi-IT. Ang tinamaan ko lang ay Rage Spell Tower, saka, ano tawag dito? Fire Speeder. Sige. Okay. Sa may Town Hall na tayo mag-entry ng Mass Throwers dito. Wait ko makuha tong Elixir Gold Storage. Okay, pwede na yan. Drop na natin yung mga throwers dito. Warden Apprentice and magdadrop tayo dito ng Ice Golem. Okay.
Troop launcher gagamitin natin dito. Si King drop natin dito sa kabila, sa opposite side. Si Queen sama natin dito. Poisonin natin tong Furnace. Drop tayo ng totem spell dito siguro. Hindi, mamaya na. Overgrowth ko na lang muna tong area na to. Ito. Drop tayo ng Coco Balloon. Si King, okay naman siya dyan. Dito ko i-drop yung Dragon Duke sa right side. Tapos gamit tayo dito ng Skeleton Spell, pang distract sa Revenge Tower. Okay naman tayo sa may Town Hall part. Dragon Duke, goods pa naman dito. Mukhang pupunta siya sa may gitna, which is good. Gamitin natin Spiky Ball. Okay, sakto. Si Dragon Duke ang kukuha na itong mga defenses sa may bandang gitna. Gamit tayo dito ng Totem Spell. Teka lang. Okay, gamitin natin yung Stun Blaster. And then gamitin natin dito yung Totem Spell. Gamitin natin ability ni Queen. Meron pa tayong 3 Totem Spell. Sige, gamitin na natin dito. Ay! Sumabog na yung Dragon Duke. Okay, sige. Meron pa tayong 2 Totem Spell. Pero yun, kuha na natin to. Sige. Nice. Last 2 Totem Spells. Bitaw na natin. Delikado pa ata kami dito dahil dun sa error ko. Kailangan hindi na ako sumablay dito para may pag-asa. Kailangan yung, ilan pa ba natitira? 3. 3 attacks pa. Kailangan mabawi ko yon. Okay, next attack dito na tayo sa number 8. Yung base niya dito ay naka-double rage spell. Okay, maganda yung base niya. Actually, parang mahirap to Yung back end kasi magiging mahirap dito. Masakit yung mga defenses. Teka lang. Kasi kung fa-fireball ko to, o sa kabila, kung ifa-fireball ko tong rage spell compartment, and then dito ako sa may town hall part dadaan, pwede naman. Troop launcher na lang siguro yung gagamitin ko. Teka lang, ang problema ko baka mamaya mag-split dito Sa bagay, overgrowth ko na lang tong gitna. So, ayun na lang yung plano. And then si King and Dragon Duke dito sa may kabila. So, okay, tara, banatan na natin. Fireball, Meteor, Golem, Thrower, Smash, that's G. Dito lang tayo sa outside range ng air defense. Okay, drop tayo ng Coco Balloon, Warden, and then Healers. Drop natin yung 2 Furnaces. Teka lang, 2 Furnaces ba? Sige, drop na yung 2 Furnaces. Fireballin natin yung Rage Spell Tower. 3 invis ata to. 1, 2, 3. Fireball. Okay, double Quake. Okay, good start. Drop na natin dito yung ating mga Meteor Golem Throwers. Si Queen dito. Meteor Golem Thrower din dyan. Coco Balloon, Warden Apprentice. Drop tayo dito ng tawag dito, Wall Breaker. Bigay muna tayo ng pampa-distract sa Guardian and Revenge Tower. Troop Launcher na lang yung gagamitin kong Siege Machine. Coco Balloon. Overgrowth ko muna to kasi baka mag-split dyan yung mga Meteor Golems Kailangan dito sila pumunta sa baba. Okay, drop na natin si King dito. And then si Dragon Duke. Ayan. Uy, Inferno Dragons yung laman ng CC niya. Sige. Okay. Gets. Okay, maganda yung pwesto ng mga Meteor Golems natin. Sakto, pag end ng overgrowth natin dyan. Gamit muna tayo dito ng Totem Spell. And gamit tayo dito ng Rage Spell after ng overgrowth. Ayan, okay. Goods to. Goods. Makakasustain tayo dyan. Nasaan na ba yung Queen ko? Okay, gamitin natin yung ability ng Queen. Yung Warden natin, inbi ko ba siya? Uy, saan ko pumunta? Warden, ang likot mo, inbi natin. Okay, gamitin ko yung Totem Spell dito sa back end. Warden, boy ka pa ba? Oh, boy pa naman daw siya. Gamitin natin yung free spell dito. Late na ata ako. Aray ko, nalate ako ng free spell. Si Tatang, buhay pa naman si Tatang. Ayun, tinamaan ng mortar. Okay. Si Dragon Duke ang bubuhat dito, saka si King. Gamitin natin Stun Blaster. And then, meron pa naman tayong Spiky Ball. Kaya pa yan. Goods pa yan. Uy, meron pa tayong isang thrower dito, nagwo-walling. Sir, may open wall naman loko.
Gamitin ko na yung spiky ball para bumilis tayo. Makulit tong multi-gear eh. Ayaw pang magpakuha. So ayan, pupunta naman ni Dragon Duke yung sa taas. Sa baba. Okay, drop na natin lahat ng remaining troops dito. Okay, okay. Kuha, kuha. Next attack, next attack. Okay, next attack dito naman tayo sa number 10. Yung base niya dito, lumang layout. Ito, common base to eh. So ayan, naka-inb rage spell yung pinakagitna, toxic base. So ang plano ko dito ay Hydra clone. So ayan, meron ako dito 3 clone spell and then Super Yeti Battle Blimp. Iko-clone ko lang yung Super Yeti dito sa pinakagitna para makuha natin lahat yan. So magpa-funnel lang tayo dito sa both sides. Tara, banatan na natin. Let's G. Let's G. Okay, mag-i-start ako dito ng Sacrificial Lamb nga pala si Dragon Duke dito, guys. Sa may left side ko siya i-drop eh. Pero mag-start ako dito ng Giant Arrow kay Queen para mag-activate yung Envy. Okay, Giant Arrow. Tapos, sige, relax lang tayo dyan. Pull natin yung CC Troops dito. Hindi ko alam kasi kung anong laman eh. Uy, grabe, ay lumabas. Hindi ko alam kung anong laman nito. Pero sige, drop tayo dito ng totem spell. Ano to? Multiple archers? Grabe. Sige, drop ako dito ng Dragon Duke. And then, drop ko na dito yung mga ating mass dragons. Gamitin ko na yung stun blaster dito. And then, dragons. Dragon Rider. Battle Blimp. And then, pop na natin yung ating Eternal Tomb. Okay, wait ko lang yung bat. 1, 2, 3. Rage spell. Okay, uubusin lahat ng mga natin yan. Super Yeti. Ay, yung MP pala natin nandito sa may kaliwa. Okay, fine. O yun, nakuha pa rin natin dito yung Town Hall part. So, malaking bagay yun. Okay na rin na nag-split sila. Naghati. Majority ay nandito sa may bandang right side. And then si MP nasa may bandang taas. And wala na naman masyadong threat ditong defenses. Puro na lang to, Tesla. So, importante talaga na clone natin yung mga core defenses niya sa may bandang gitna. So, wala na tayong problema. Andun kasi mga masasakit na defenses niya eh. Kaya ito yung naisip kong attack strat dito. Kaysa mahirapan tayong fireballin yung pinakagitna, diba? Mamaya sumala pa yung fireball ko eh. So, ito, pang sure ball. Diba? So, ayan, makukuha natin to. Meron na lang tayong isang natitirang attack dito sa Reaper Clan. Grabe, inalat lang yung kaninang attack ko. Sorry, my bad. Malas. Nategi kasi si Tatang eh. Medyo na-late talaga ako ng Envy doon. Okay, bawi tayo. Last attack. Okay, last attack. Dito tayo sa number 12. Yung base niya dito ay double rage spell tower. Actually, medyo mahirap to eh. Nasa dulo yung town hall. Pero, dito yung approach na gagawin ko. Dito ako mag-e-entry sa may right side. Excuse. Or dito. Dito na lang sa kaliwa siguro. So, ang gagawin ko, magja-giant arrow muna ako kay Queen and then siege barracks. And then, papalabasin ko yung clan castle troops dito para ma-pull yung CC troops dito sa kanya. Then, saka natin dadrop si Dragon Duke dito sa 12 o'clock para mag-clear ng mga defenses dyan. And then, dito tayo magdadrop ng ating mass Dragon Riders papunta sa gitna. So, yun yung plano. And then, susuportahan lang natin ng mga multiple totem spells. So, tara. Banatan na natin to. Let's G. Wala akong meteor stuff dito. So, Dark Crown na lang yung gagamitin ko kay Minion Prince. Sayang. Dapat pala yung ibang account ang ginamit ko. Yung merong goods na level ng meteor stuff. Pero sige, okay. Nandyan na yan eh. Nandyan na yan eh. Okay. Mag-start tayo dito ng Giant Arrow kay Queen. Pag tinitira niya na yung workshop dito. Okay, Giant Arrow. Uy, hindi ko pa tinamaan yung air defense. Ay, air sweeper. Okay, pull natin yung CC troops dito. Ayan, triple furnaces. So, poisonin muna natin. Drop tayo dito ng totem spell pang distract. Wait natin maubos yung dito. Okay, another totem spell. Okay, goods na. Drop natin dito si Dragon Duke. Totem spell pa dito. Kaya pa bang mabuhay ng Queen? Parang matetegi na rin ata siya. Pop ko na dito yung stun blaster. And then drop na natin dito yung ating mass Dragon Riders. Ito na si MP and Warden. Okay. Drop tayo dito ng totem spell. Gamitin ko na dito yung Eternal Tomb. Sakit ng bomb hive talaga. Hindi pa nag-activate pa pala yung Rage Spell Tower. Masakit to, sir. Pero sige, poisonin, priest natin to. Drop tayo ng Skeleton Spell pang distract sa Revenge Tower.
Okay. Another totem spell dito. Si MP nasa taas. Okay. Hinuhold ko lang dito yung dalawang Dragon Riders. Totem spell pa nga tayo dito. Sa may back end ko gagamitin yung Dragon Riders dito eh. Boy pa rin yung ating Dragon Duke. Sige, mukhang maganda yung magiging pwesto dito. Okay, drop na natin yung dalawang Dragon Riders dyan sa right side. Totem spell ulit tayo dito. Ayan, gamitin ko na dito yung Dark Orb ni MP. Dito, drop natin yung dalawang Inferno Dragons. Okay, free spell na lang natin to after ng Dark Orb. Hindi, okay na. Goods na pala to. Kuha na natin to. Ayan. So, yun. Dun lang talaga tayo minala sa isang attack array ko. So, itong 5 attacks naman natin ay puro 3 star. So, sana manalo kami. Hindi ko sigurado. Malalaman. So, ilan na lang ba attack ng kalaban? Aray ko, lamang pala sila dito ng 1 star. Ako pa nagpatalo ata dito. So, ayan, may dalawang attacks pa kami. And meron pang dalawang attacks yung kalaban. So, malalaman na lang natin yan mamaya. Or papakita ko na lang sa inyo sa susunod na content. Yung next content ko dito ay sa ano na lang. Sa yung result ng Clan War League. So, lipat muna tayo dun sa accounts ko. Meron akong dalawang accounts na nasa Bloodhounds Clan. So, papakita ko na rin sa inyo attack na gagawin natin doon. Lipat tayo. So, ayan, nandito na tayo sa Bloodhounds Clan. So, marami nagtatanong during live stream ko. Boss Ken, nag-Clan War League ba kayo sa Bloodhounds Clan? So, ayan, kasali ako dito at meron akong dalawang accounts. Grabe. 10 attacks na agad yung ginamit ng mga kakampi ko dito at wala pang sumasablay kahit isa. And lahat ng rounds namin dito ay panalo lahat. Wala pa kaming talo. At yung mga kasama kong players dito ay eto sila Ersigak, si Jazz. Hindi ko kailangan mga bago to. Ang kasama ko lang ditong luma ay si Ram, si Esports Ram. And eto si Ores Eno, si King PJ, si Vio. And then yung iba ay mga bago na. So dito hindi nakapaglaro si paring Jun Gaming. Hindi ko alam kung ano nangyari. Parang nagkaroon ata siya ng problema bago magkaroon ng Clan War League kasi akala niya merong 5v5 yung Champion League. Tapos anong nangyari? Na-late na siya. Nawalan na siya ng, kumbaga walang paglalaroan yung kanyang mga accounts. So ayun. Dalawang accounts yung meron ako dito. Ayan. Dalawang accounts yun sa akin. So as of the moment, hindi pa rin naman ako sumasablay dito. Ayan, nandito yung accounts ko. Parehas nasa taas. Maswerte tayo. So sana pala rin tayo na hindi sumablay. So, check natin tong number 4. Teka lang, nasan nga ba ang ngayon? Nasa tuktok ata ang Blood. Oh, di ba? Nasa tuktok ngayon ng Bloodhounds Clan, guys. Champion 2. May pag-asa tong ma-promote ng Champion 1 ngayong liga. Basta hindi na lang kami matalo sa mga 3 remaining rounds. Etong round na to. And sa 2 remaining rounds. Bali yung kalaban dito ay sumablay naman na ng isa, dalawa. May dalawang sablay na sila. So, if ever na ma-perfect namin to, syempre, panalo kami dito sa round na to. Sana hindi tayo mag-choke. Okay, silipin natin yung number 4. Aray ko, ang hirap ng base. Wala ko, sir. Paano to? Ayoko na, quit na ako. Hindi, joke lang. Ang plano ko dito ay mass throwers lang and mass totem spell. So, ayan. Si Warden dito ay naka-heroic torch and rage gem. At gamit ko dito si Dragon Duke. So, ayan. Plano ko dito, dadrop ko lang lahat dito sa sulok, guys. Ayan. And then, ifa-funnel lang natin both sides, sa kanan at kaliwa. Kasi dyan nakaharap yung speeder sa likod So, ita-take advantage natin yan. Sana lang may umabot na troop sa may town hall. Pero, bahala na. Banatan na natin. So, ayun. Let's G. Let's G, let's G. Let's G. Okay. Drop muna tayo ng Coco Balloon. And then, drop na natin yung ating throwers. Let's G. Warden, healers. Kailangan ko ba drop na natin dito yung ating lag launcher maya. Magdadrop ako ng skeleton spell dun sa may bomb hive. Okay, drop na natin yung skeleton, yung lag launcher dito. Ano to, witches? Okay, poisonin natin. Si Queen, drop ako ng wizard dito sa kanan. Uy, hinihil mo ba yung ating throwers? Okay, drop ko na si Queen dito and then wall breaker. Drop tayo ng totem spell. Drop tayo ng totem spell dito. Skeleton spell sa bomb hive. And then si King. Si Dragon Duke sa may left side. Pop na natin ability ni Queen. Tapos drop tayo dito ng totem spell. Drop natin si King dito sa kabila. Wizard dito. Okay, goods pa naman tayo. Gamitin natin Stun Blaster. And then pop ko na dito yung Heroic Torch ni Warden.
Drop pa tayo dito ng totem spell sa kanan. Totem spell sa Revenge Tower. Hoy! Pupunta pa ata sa kaliwa yung mga luko. Drop pa tayo ng totem spell sa Revenge Tower. Buti, buhay pa naman yung queen natin dito. Lahat ng heroes natin buhay pa. So, mukhang mataas ang chance ang may umabot sa may town hall. Okay, another totem spell. Dito na natin ubusin yan sa Revenge Tower, saka sa Guardian. Diba? Why not coconut? Okay, drop ulit tayo dito ng totem spell, pang distract. Ang dami pa natin troops dito. Meron pa tayong spiky ball at meron pa tayong revive spell. So, wasak na sa atin to, guys. Ayan. Isang attack na lang yung natitira. Sige, gamitin na natin yung mga totem spell dito. Wala naman tayong paggagamitan yan. Yung spiky ball, pag 92%, bato na natin para sakto dun sa mga remaining buildings. 88. Ilan na? 90. 91. Ay, 92. Spiky ball. Sakto na yan. Walong ano kasi yun eh. Walong banda yung spiky ball. So, okay. Proceed tayo sa ating next and last attack. Okay, second and last attack. Ito na lang yung babanatan natin, yung number 9. So, chinek ko na yung base layout nito. Double Rage Spell Tower. So, ang gagamitin natin dito, since parang anti-fireball siya. Kasi mangyari dyan, pag finarball natin to, parang bigay talaga yan, guys eh. Tapos, pag ikot ng mga troops natin dito, free hit yung mga nasa gitna. May hirapan tayong papuntahin yung troops dyan. So, ang plano ko dito ay, ganun din, Mass Dragon Riders with Mass Totem Spells. Ipa-funnel lang natin both sides. Dito ko idadrop yung Dragon Duke. Siya bahala mag-clear dyan sa area na yan. And then dito si Queen and Siege Barracks. And then dito tayo sa gitna, mag-e-entry ng ating Dragon Riders. So, ayun. Magtitira lang ako ng ilang Dragon Riders para sa taas. Siguro mga 3 piraso. And then the rest dito na. So, yun yung plano. Kailangan ma-secure, makuha lahat ng Dragon Duke to. Meron naman akong revive spell dito if ever kailangan. And susuportahan natin siya ng mga totem spells. So, tara, banatan na natin. Yung Town Hall dito, delikado na sa pinakadulo, guys ha. Pero, ganun talaga. Kailangan natin i-risk. Kailangan natin i-risk to. Diba? Let's G. Okay, mag-start ako dito ng Dragon Duke na siguro. Dragon Duke tayo mag-start. Saan ko ba i-drop dito yung skeleton spell? Pwede naman, kaya lang mayroong multi-IT kasi dito eh. Totem spell na lang gagamitin ko sa kanya. Okay, drop natin si Dragon Duke. Totem spell na lang yung ipampoprotect natin sa kanya. Okay, drop tayo dito ng totem spell. And then, pop na natin dito yung kanyang... Teka lang, okay, Stun Blaster. And then si Queen, gamit na tayo dito ng Giant Arrow. Siege Barracks. Yun, tinamaan pa natin yung ano doon. Yung Air Sweeper. Goods pa ba? Drop nga tayo dito ng Totem Spell. Okay, goods na yan. Drop na natin dito yung mga Dragon Riders. Tapos, gamit ako ng Skeleton Spell dito sa Bomb Hive. Si Queen, nasan ba? Sige, goods siya dyan. Okay lang siya dyan. Drop tayo ng Inferno Dragon sa kaliwa. And lagay tayo dito ng Totem Spell sa... Saan ba? Dito na lang sa baba. Okay, yung 3 Dragon Riders dito sa taas. Drop tayo ng Totem Spell dyan. Freeze natin to. Totem Spell sa Revenge Tower. Freeze ulit natin yung multi-IT. Masakit kasi yung multi-IT na naka-rage, guys. So, ayun yung pinaka-prayo ko dito. Okay, gamitin na natin dito yung Dark Orb ni MP. Maganda kasi yung pwesto niya. Okay, may super minions tayo sa baba. Drop tayo dito ng Totem Spell pang distract. Okay, nag-activate na yung Phoenix ni MP. Okay lang yan. Poisonin natin dito yung Furnace. Drop pa tayo ng another Totem Spell dito. Inferno Dragon. Mamaya ako nagagamitin dito yung the rest ng ating Totem Spells. Ayan, pwede na. Dito, gamitin natin. Totem Spell ulit. Ay, lumabas pa yung Ice Golem. Awit. Pwede kong buhayin yung MP dito. Okay. Ay! Meron pala akong Eternal Tomb. Nakalimutan ko. Hala ka. Sige, buhayin ko si MP dito. Meron pala akong Eternal Tomb, guys. Bonax. Sige, gamitin natin yung last Totem Spell dito sa may Town Hall Park. Bonak Kenji. Sana kayanin nila. 3 heroes pa naman yung buhay dito. Kaya lang yung Monolith, maganda yung pwesto eh. Distract nga natin ng konti. Ayun, kuha naman na natin. Bonax, nakalimutan ko may Eternal Tomb ako, guys. Buti na lang. Magcho-choke pa. So, ayun, meron na lang kami ditong 3 attacks na natitira. Sino ba yung natitira? So, ayan, si Boss Tatan, saka si Boss Bio, and si Emperor. Good luck
So ayun, pag naka-perfect kami dito ay sigurado na talagang, syempre, panalo kami ngayong round. So medyo malaki na yung difference namin dito sa pangalawa. Nakaka-18 attacks na sila. Kami ay 12 pa lang. So, grabe, ang laki pala ng pondo namin dito guys. Mataas ang chance namin mag-champion 1. Kailangan hindi lang kami matalo dito sa last 2 rounds. So ayun, good luck dito. So ayun yung update sa Clan War League ko ngayon. 6 na accounts ko ay nasa Reaper. Kasama yung isang account ni John Gaming. And then dito sa Bloodhounds Clan, 2 accounts yun nandito sa akin. And then the rest ng mga Town Hall 18 ko ay nandun sa 5 versus 5 Clan War League ko. So ayun, yung content ko naman sa sa solo Clan War League ko, sa ibang araw ko napapakita sa inyo. So, ayan. Kung nagustuhan nyo tong video na to, guys, please do like, share, and subscribe. Huwag nyo rin kalimutan mag-comment dito para makita ko rin yung mga feedbacks nyo kung may mga suggestions kayo. And maraming salamat palagi sa mga sumusuport. So, ayan. So, mga hindi pa nakasubscribe sa atin dyan, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong at suporta sa akin yan para tuloy-tuloy lang tayo, guys. So, yun. See you sa ating next content. GG's Peace out, Clash on. Brah!